Today, pag-uusapan natin ang crowd favorite na minivan, the Suzuki Everywagon DA64W. Yung minivan na maliit sa katawan, pero malaki sa ambag. Kaya kung naghahanap ka ng maliit pero maaasahang sasakyan na pwede pang family, pang negosyo o pang daily biyahe, ito na yon. So tara, let's go sa facts para mas kilalanin pa natin siya. Sa karamihang comment, ito talaga yung pinakatumatak sa akin. Okay, unang katanungan. Matipid ba talaga sa gas? Yes. This van is powered by a 660cc turbo engine. Kaya niyang maglaro sa 14 to 16 km per liter. Depende sa takbo mo at kung loaded siya. Ideal talaga siya for city driving. Para kung iihalin tulad mo, para siyang scooter na may bubong at aircon. Ganun siya katipid. Pero teka, kung napanood nyo yung honest review ko about sa sasakyan na to, nabanggit ko dun na 8 to 11 kilometers per liter lang. Pero siguro ganun talaga katagalan considering na surplus siya, di ba? Okay, next question na agad. Maluwag ba sa loob? Oo. Boxy ang design niya kaya hindi siksikan sa loob. Good for 4 to 5 passengers. Tapos, kapag finold mo yung rear seats, malaki ang cargo space. Pwede kang maghakot ng groceries, delivery items, or gamit pang outing. Pang family, pang business, combo deal talaga. May isa pa nga akong vlog na nagsakay kami ng motor sa likod. Galing pang Quezon, biniyahin namin hanggang Bicol. So ayun, motor na yun ha, nagkasya doon. Maluwag talaga tapos high roof pa. Hindi mo mafe-feel na parang kang nasusuffocate, ganun. Okay, sunod. Abot ba yung aircon hanggang likod? Yung sa unit namin, hindi siya sobrang lamig, pero hindi rin man mainit. Kaya ang ginagawa namin para mas ramdam agad hanggang likod, nagkakabit na lang kami ng portable fan. Kaya ba nito ang long drive or paakit na daan? Oo naman, kaya niya. Though maliit ang engine, turbocharged naman. Kaya ng long drive sa expressway or paakyat ng mga lugar tulad ng Tagaytay or Baguio. Pero syempre, wag mo namang sagarin at i-overload. Remember, 660cc lang siya. Hindi siya pang karera, pang chill drive lang. Wag naman tayo masyadong mag-expect, di ba, na bonggang-bongga tong unit na to. Kasi syempre nga naman, yung tama lang din sa datingan niya. Kasi syempre cute size lang naman siya, ganun. Kung gusto niyo ng mga pang-karera, pang off-road, alam niyo na, syempre upgrade na lang tayo ng ibang sasakyan, 'di ba? Madali ba i-maintain? Oo. Maraming surplus parts available online. K6A engine siya, common at madaling hanapin ng pyesa. Marami na rin mekaniko sa panahon ngayon, yung marunong talaga sa makina nito. So, hindi ka na basta-basta mong problema. To think na kami nung 2022, medyo questionable pa na ganyan, marami bang marunong nito, ganyan. Pero sabi sa amin nung mekaniko na nagbenta sa amin, marami na din. Hindi na kami masisiro. Kasi nagkalat na, lalo na ngayon, nagkalat na talaga minivan. Automatic o manual? Yes po, pareho pong meron. Karaniwang nakikita sa DA64W ay ang 4-speed automatic. Pero yun nga, may manual din naman sa ibang units. Smooth and shifting and perfect siya for beginners or daily city use. Alam mo yun, parang no pressure talaga pag nagdadrive ka nito. Halimbawa, sa kalsada, usad, pagong ka, diba? Halimbawa, hindi ka naman kaskasero, ganyan. Carry lang, kasi nga maliit ka lang naman. Hindi ka para pansinin or makasagabal sa daan. May sliding doors ba? Yes. Manual sliding doors are standard. Pero may power sliding doors din sa mga mas high-end trims. Very useful sa masisikip na parking spaces, di ba? Lalo na kapag may bata or seniors ka na sakay. Parang, syempre minsan, pag siksikan ng parking natin, iingatan talaga natin bawat bukas. Kailangan ang tabayanan natin kasi mahirap na, di ba? Makasagi tayo ng ibang sasakyan. Hindi rin naman sa lahat ng oras magre-remind tayo sa mga sakay natin. So, ayun, 5-star ka sa akin, sliding door. Pwede ba ito sa negosyo?
Kung small business ka, pwedeng pang deliver, pang service o kahit na pang rent. Marami ring nagko-convert ng units na to for mobile coffee vans or food delivery vans. Diba ang practical gamitin? Share ko lang din pala yung experience namin. Since may water refilling business kasi kami, nung time na hindi pwedeng gamitin yung service namin na top-down o yung kolong-kolong, ginamit namin tong minivan na pang-deliver. O diba, tuloy ang kabuhayan. Walang nakapigil, ano? K-car ba to? Yes, classified ito as a Japanese K-car, which means compact siya, fuel efficient, and meets certain tax and size standards sa Japan. Yung K-car kasi, meaning nun, light vehicle siya sa Japan, considered as light vehicle na expressway legal. Dun siya sa category na yun kasali. Pero kahit maliit, reliable siya. Built for tight streets pero capable pang malayuan. Kita nyo naman parang hindi man lang siya makasagabal sa kalsada, diba? Tapos pag nag-overtake, napakadali. Maliit lang kasi, hindi mo masyadong aalalahanin yung likod at yung nalampasan mong sasakyan, diba? So ayun guys. Ay teka, may isisingit lang pala ako. May nabasa kasi akong kaisa-isang comment na nakapoke din ng attention ko. Yung comment niya doon, tinatanong niya kung kailangan din daw ba may driver's license para sa ganitong klaseng sasakyan, yung minivan. Opo, yes po, para sa kaligtasan ng lahat. Tsaka may makina po siya. Legal requirement po ito sa batas dito sa bansa natin. Ayon sa Land Transportation and Traffic Code, RA 4136, bawal magmaneho ng anumang uri ng motor vehicle kung wala kang valid driver's license. Patunay na rin to na marunong kang magmaneho, diba? Kasi syempre may process para mabigyan ka ng lisensya. Exam, actual driving test, ganon. So, ibig sabihin, alam mo ang mga traffic rules at ligtas kang makakapagmaneho. At isa pa para sa insurance claims. Kasi kapag walang lisensya ang driver at na-aksidente, pwedeng hindi bayaran ng insurance ang mga damages, diba? So, ayun, dapat mag-comply tayo. Okay, hanggang dito na lang muna. And that's the Suzuki Everwagon BA64W for you. Kaya kung naghahanap ka ng practical na sasakyan, pwede na to. Hindi man siya flashy, pero panalo sa function. Appreciate you watching all the way. Kung nakarelate ka, welcome to the BA64W Club. Next time ulit, ride safe everyone!